Ngayong darating na barangay election, boto yung kandidatong maraming magagawa, hindi yung maraming gawa. Isang paalala po mula sa inyong lingkod, Tagapanood TV. At welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong magpasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Dahil hindi masyadong nabibigyang pansin ng mainstream media ang mga proyekto at aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ay minabuti namin mga kapatid na paalam sa inyo ang mga kaganapan at ilang mga lakad at mga aktibidad na inilunsad na Pangulong Bongbong Marcos nitong mga nakaraan upang ipakita na may tunay na malasakit si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga nasasakupan. Kaya kung interesado ka ay manood ka lamang dyan kapatid at mag-relax dahil ang lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Una ay ang ginawang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa 6th ID Troops upang tulungan ang BAR sa pagganap ng kanilang tungkulin ng mas maayos sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang trupa ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Siyungko, Sinsuat, Maguindanao nitong nakaraan. Sa kanyang pagbisita, nagbigay ng mensahe ang Commander-in-Chief sa government troops patungkol sa peace and development efforts ng pamahalaan. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na malaki ang naitutulong ng peace and order upang makamtan natin ang inaasam na economic growth para kay BBM. Infinite o walang hanggan na economic gains ang hatid kapag kontrolado ng Estado ang peace and order. Ang peace and order ang isa sa malaking susi para mapababa ang poverty incidence sa bansa. Bagay na nais mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos. Lumalabas sa pag-aaral na mayroong poverty rate of 23.7% ang Pilipinas at malinaw na sinabi noon ni BBM na gusto niyang ibaba to 9%. So that means from 25 million, he wants to bring it down to 10 million. That's a lot of number, 15 million. Kung susumain, ay lumalabas na mahigit 270 billion in kangga ang kailangang gastusin ng gobyerno upang mapigilan na bumalik sa kahirapan ang bilang ng mga Pilipino. At ang isa sa paraan upang mas madali itong makamit ay sa pamamagitan ng peace and order. Kasi mabigyan mo man ngayon ng pera ang isang tao, may pambili na siya ng kakainin niya sa loob ng isang araw. Ngunit, hindi ito tatagal kung walang kapayapaan sa lugar o komunidad na kanyang kinabibilangan. Ito ang pag-iisip na meron ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dito, nitong nakaraan ay naiulat na hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang lahat ng pinuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na magtulungan para sa pagkakamit ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Lagi naman pong ganyan yung mga mainstream media, mga tagapanood. Pagdating po kay PBBM, pili lang po yung pinabalita nila. Pili lang po yung pinapaabot nila sa mamamayan. Karamihan po sa binabalita nila, yung hindi maganda na mga ginawa ng Pangulo, yung kasiraan ng Pangulo, kung mga ginawa man siyang proyekto, yung alam po nilang sinisiraan po sila, ginisiraan po yung Pangulo ng kabilang panig. Yun po yung madalas nilang ibinabalita sa Pangulo. Pero yung purong good news po na ibabalita nila, na ginawa po ng Pangulo, nilakad po ng Pangulo, wala po yan mga tagapanood. Dagdagan pa ng mga haters na vlogger po ng ating Pangulong PBBM. Lalo po nila, ang ano po kasi dito sa kalakaran po kasi dito sa Pilipinas mga tagapanood, kapag hindi mo kaalyado, kapag hindi mo gusto yung namumuno, sisiraan mo na at gagawan mo na ng mga kwentong kung ano-ano. At yung ipapakita mo lang sa mga tao
Eh yung mga proyekto o yung mga ginagawa niya lang kapalpakan. Pero yung magaganda at kapakipakinabang na bagay na proyekto na ginagawa po ng Pangulo, hindi po nila basta-basta ipinapakita yan. Hindi ko alam kung anong kalakaran meron ng ating mainstream media. Bakit ganun po sila? Lahat po yata ng presidente, mga tagapanood na nagdaan, puro ganun po yung balita nila eh. Puro po laging may pinipili lang po mga tagapanood, hindi po lahat talaga ipinapaabot nila sa mamamayan. Di po natin alam kung ano po yung gusto nilang palabasin at makita ng mga mamamayan. Basta para sa akin po mga tagapanood, bias po ang ating mainstream media sa kanilang pagbabalita. Nanawagan din si Marcos sa panauhing pandangal sa inaugural session ng Sikan Bangsamoro Transition Authority sa mga mambabatas sa rehiyon na magpasa ng mahahalagang batas sa patakaran ng pananalapi, partikular sa pagbubuwis. Sinabi ng Pangulo na hahabulin ng kanyang administrasyon ng pagkaantala sa pagbibigay ng kinakailangang pananalapi para sa bar na napigilan ng pandemya sa nakalipas na 2 taon. Ipinahayag din ni Pangulong Bongbong Marcos na ang landas tungo sa pangmatagalang kapayapaan ay palaging nasa ilalim ng konstruksyon. Nangako siyang ibibigay ang kinakailangang fiscal requirements para sa bar. Kaugnay nito ay nangiulat na ang pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng DBM, Department of Budget and Management, ay naglaan ng 74.4 billion para sa Bangsamoro Region, Fiscal Year 2023. Ipinarating din ni Pangulong Bongbong Marcos kay BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang suporta ng kanyang administrasyon para sa bar at sa proseso ng kapayapaan sa Mindanao. Dumalo rin sa inaugural session ng Bangsamoro Transition Authority si Moro National Liberation Front Founding Chairman Nor Miswari na nakaupo sa tabi ng Pangulo. Dumalo rin sina Senate President Juan Miguel Zubiri, House of Representatives Speaker Martin Romualdez at Interior Secretary Binhor Abalos. At hindi pa dyan natatapos dahil mga kapatid, taasan ding ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagsuporta para sa National Task Force to End Local Communists in TFL-CAC sa laban nito para wakasan ang kaguluhan dulot ng mga makakaliwang grupo at sinisiguro rin niya ang dagdag na pondo. Matatandaan na nauna nang binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang desisyon ng Senate Finance Committee na bawasan ang pondo ng NTF-CAC dahil anya ay baka masayang ang mga matagumpay na natamo ng pamahalaan sa pagsugpo ng insurgency. Binibigyan din ni Marcos ang mahahalagang papel ng NTF-CAC sa pagbibigay ng tulong pangkabuhayan sa mga rebel returnees, pati ang pagbibigay ng pagkakataong muli silang mapabilang sa lipunan bilang mabubuting mamamayan na sumusunod sa batas. Nangako din si Pangulong Bongbong Marcos na kanyang bibigyan ng dagdag suporta ang support ng Barangay Development Program ng Task Force na naglalayon na makapagbigay ng 20 million sa mga komunidad na napalayan ng pamahalaan sa kamay ng mga komunistang grupo. Iba't ibang lokal na leader ang nagpahayag na ang programa ng NTF-CAC ay isang epektibong paraan upang mapaunlad ang mga lugar na naapektuhan ng kaguluhan at matugunan ang ugat ng rebelyon. Kinundi na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang laos ng ideolohiyang inilalako ng mga lokal na grupong makakaliwa tulad ng CPP-NPA India upang makahikayat ng mga walang muwang at malay na tagasunod. Idinagdag niya na wala nang sumusuporta sa grupo. Noong 2021, mahigit 822 barangay sa buong bansa ang nakinabang sa Support to Barangay Development Program. Samantala, para sa 2022, nilalayon ng NTF-CAC
na pataasin ang saklaw ng programa sa 1,406 na mga barangay. Ang mga ideolohiyang ito ay isang patunay lamang na karapat-dapat talagang mamuno sa ating bansa si Pangulong Bongbong Marcos. Tama ang naging desisyon natin na ipanalo sa eleksyon si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang pagkapanalo ay ang pagkapanalo ng buong Pilipinas. Ako po personally mga tagapanood, masaya po akong nanalo si PBBM at talagang sinuportahan ko po siya. At talagang ikinampanya ko po siya sa lahat ng mga kilala ko. At hindi po kasi ako naniniwala doon sa sinasabi nilang magnanakaw siya at kurap. Diba po? Kasi hindi naman pwedeng kasalanan ng ama ay kasalanan din ng anak. At dahil po sa kanya, kaya po ako nagsimulang maging reactionist, nag-reaction po ako, reaction video. Dahil gusto ko po siyang ipagtanggol. The same way po na pagtatanggol ko ngayon sa TVJ. Kaya po ako naging reactionist talaga dahil po, diyan po nagsimula yan dahil gusto ko pong ipagtanggol si PBBM. Marami po akong ni-research mga tagapanood patungkol sa pamilya po nila. At hindi po totoo yung lumalabas doon sa sinasabi nila noon, napakana po ng mga dilawan na kurap ang mga Marcos dahil po doon sa tatay nilang si Ferdinand Marcos Sr. Kung tutuusin po, ang ganda po ng pamumuno ng mga Marcos noong panahon na yon. Pilit lang po nilang inagaw eh. Nakipag-anib pwersa po kasi ang mga dilawan sa mga makakaliwang grupo. Kaya po nila nagawang patalsikin sa pwesto si nooy President Ferdinand Marcos. At ito ngayon, hindi na po tayo papayag na mangyari pa ulit ito ngayon. Kita ginagawa na po ng paraan para matigil po yung mga makakaliwang grupo na yan. Lahat po ng mga bagay ginagawa po ng ating kasalukuyang administrasyon para matigil na po yung kanilang puwersa. Kahit pa nga po binabati ko sila dahil po yung sa confidential fund na-release na ano nga po na sabi nga po ni Inday Sara doon yung tungkol doon sa confidential fund kung saan nila gagamitin. Di natulala po yung mga makakaliwang grupo at kung kaya lang talaga ng mga tao na suportahan ang nakaupong pangulo at kung kaya lang talaga ng mainstream media na yan na ibalita yung lahat ng magagandang ginawa ng Pangulo at hindi sisiraan ng Pangulo, magiging maunlad po tayo mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood. Naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinlakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, etong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.